Umalis siya para mabuhay. Pero may isang pusong naghintay na parang hindi siya mawawala kailanman. Sa mundong mabilis magpatuloy, may mga pusong tumatangging sumuko. Sinabi nilang hindi na siya babalik. Pero tuwing dapit hapon, naghihintay pa rin siya. Sa isang tahimik na baybaying bayan malapit sa Odessa, may isang mangingisdang nagngangalang Mikhail. Hindi siya sikat. Hindi siya mayaman, pero may dalawa siyang kayamanan sa buhay, ang maliit niyang bangkang kahoy. At ang ginintuang asong gala na iniligtas niya 5 taon na ang nakalipas. Pinangalanan niya itong Luna. Hindi si Luna sanay sa utos. Hindi siya purong lahi. Pero sinusundan niya si Mikhail saan man ito magpunta, sa pantalan tuwing madaling araw, sa palengke tuwing tanghali, at tuwing gabi, naghihintay siya sa dalampasigan hanggang sa bumalik ang bangka. Ngumingiti ang mga tao sa kanila. May 4 na paa ang anino mo, biro nila. Tatawa si Mikhail. Kapag nahuhuli ako, siya ang unang nagagalit, sasabihin niya. At iwawagayway ni Luna ang buntot niya na parang sumasang-ayon. Napuno ng sirena ang himpapawid. Napuno ng usok ang mga paglubog ng araw at napalitan ng takot ang dati nilang tahimik na rutina. Nang dumating ang utos na lumikas, ilang minuto lang ang meron si Mikhail para magdesisyon. Kinukuha ang mga bangka, isinasara ang mga kalsada, tinatawag ang mga lalaki para lumaban. Huminto ang isang truck militar sa pantalan. "Kailangan mong umalis ngayon!" sigaw ng sundalo. Kinuha ni Mikhail ang maliit na bag. Tahol ng tahol si Luna, litong-lito sa kaguluhan. "Babalik ako!" bulong niya habang hawak ang mukha ng aso. Pero minamadali siya ng mga sundalo. "Bawal ang hayop!" Sinubukan niyang makiusap. Walang oras. Umandar ang truck at tumakbo si Luna. Hinabol niya ang truck sa sirang kalsada hanggang sa manghina ang kanyang mga paa. Ang huling nakita ni Mikhail, ang maliit na anyo ni Luna na paliit ng paliit sa alikabok. Nawala ang mga tao sa bayan, nabiyak ang mga gusali, nagsara ang mga tindahan. Pero tuwing dapit hapon, bumabalik si Luna sa pantalan. Umuupo siya sa pinakadulo, nakatingin sa abot tanaw. May mga natirang residente na sinusubukang pakainin siya. Kumakain siya ng kaunti, pagkatapos ay babalik sa kanyang pwesto. Lumipas ang mga linggo. Naging buwan, dumating ang taglamig, nababalot ng niyebe ang dalampasigan. Pero naghihintay pa rin siya. Isang matandang mangingisdang si Ivan, isa sa mga hindi umalis. Ang araw-araw na nakakakita sa kanya. "Wala ka sa sarili," minsan niyang sabi. Hindi na siya babalik. Pero dinadalhan pa rin niya ng tira-tirang isda si Luna. Isang gabing napakalamig, nakita ni Ivan si Luna na nakahiga sa niyebe. Mahina na siya. Hindi na makatayo. Pero ang mga mata niya nakatuon pa rin sa dagat. "Matigas ang puso mo," buntong hininga ni Ivan. Binuhat niya si Luna papunta sa maliit niyang kubo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, iniwan ni Luna ang pantalan. Pero tuwing hapon, gaano man siya kahina, kakamot siya sa pinto. At pinapalabas siya ni Ivan para maghintay. Samantala, nakaligtas si Mikhail sa unang bugso ng digmaan. Tumulong siya sa pagdadala ng supply. Nagtrabaho kung saan siya kailangan. Pero gabi-gabi, napapanaginipan niya si Luna. Tumatakbo, naghihintay. Nang bumalik ang komunikasyon makalipas ang ilang buwan, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kahit sinong natira sa bayan. Karamihan ay umalis na. Ang iba, hindi na sumagot. Hanggang isang araw, may dumating na mensahe mula kay Ivan. "Buhay pa siya," sabi nito. "Naghihintay pa rin tuwing dapit hapon." Nanginginig ang mga kamay ni Mikhail. "Buhay siya?" "Oo, pero payat, mahina, pero naghihintay." Hindi na siya nag-atubili. Sinimulan niya ang mahabang paglalakbay pauwi. Ilang linggo ang lumipas bago siya makarating sa bayan. Wasak ang pantalan. May mga bangkang nakalubog sa tubig. At doon, isang mas payat, mas maliit na ginintuang anyo ang nakaupo sa tabi ng dagat. "Luna," mahina niyang tawag. Hindi ito gumalaw. Lumapit siya. "Luna," kumibot ang mga tainga nito, dahan-dahan lumingon siya. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos, tumakbo siya. Hindi mabilis, hindi malakas, pero gamit ang lahat ng natitirang lakas. Sumalpok siya kay Mikhail, umiiyak, nanginginig.
Lumuhod si Mikhail sa buhangin. Bumalik ako, umiiyak niyang sabi. Sinabi ko sa'yo. May mga taong nakakita at napaluha. Kahit si Ivan ay napalingon upang punasan ang mga mata. Hindi na tuluyang bumalik ang dating lakas ni Luna. May iniwan ng malamig na taglamig sa kanyang katawan. Pero hindi na siya muling lumayo sa tabi ni Mikhail. Nang muling ayusin ni Mikhail ang kanyang bangka, nakahiga si Luna sa tabi. Habang nag-aayos siya ng lambat, ipinatong ni Luna ang ulo niya sa paa nito. At tuwing dapit hapon, magkasama silang pumupunta sa pantalan. Hindi na para maghintay, kundi para alalahanin. Makalipas ang 2 taon, lalo pang nanghina si Luna. Isang gabi, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pantalan. Umupo. Sumandal kay Mikhail! Lumulubog ang araw. Kulay kahel ang dagat. Hinaplos ni Mikhail ang balahibo niya. Naghintay ka para sa akin, bulong niya. Ngayon, ako naman ang mananatili. Ipininid ni Luna ang kanyang mga mata. Mapayapa, sa lugar na hindi niya kailanman iniwan. May mga taong umaalis dahil kailangan. May mga pusong nananatili dahil pinili nila. Ang katapatan ay hindi maingay. Tahimik ito, matiyaga. Nakaupo ito sa sirang pantalan sa gitna ng niyebe at katahimikan nananampalataya sa isang pangako. Kung may magsabi sa iyo na hindi na babalik ang mahal mo, maghihintay ka pa rin ba? At kung ikaw ang umalis, lalaban ka ba para makabalik? Dahil minsan, ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig ay hindi tungkol sa romansa, kundi tungkol sa pusong tumangging sumuko sa isang pangako.